Tumalsik ang dugo sa kamay ni Victor, at bigla itong nagising, at tinatanong nito kung nasaan siya. Sinasabi ni Damian na ang mukha niya Victor. Tinatanong ni Victor kung bakit. At ano naman ang tungkol dyan, tinignan nito at nakakita ito ng dugo. At napapasigaw ito ng isang dugo, ganito pala siya mamamatay matapos siyang sundan kung saan-saan. Sinasabi ni Damian na hindi, sasabihin niya sana sa kanya na natalsikan siya ng dugo ng mga Dark Mage. Oo nga pala, nakalimutan niyang tanungin yung mga taga-Yulan tungkol kay Dorgo bago niya sila pinatay. Ayaw niyang gamitin ang paraang ito, pero wala nang magagawa. Nilagyan ni Damian ng Dark Aura ang dugo na nasa sahig. Unting-unti itong gumagalaw, at nagkakaroon ito ng bula, at papataas ito. At tuluyan na ito nasa taas, at sa isip-isip ni Damian na kailangan niyang kunin ang impormasyong hindi niya nakuha nung nabubuhay pa sila, sa pamamagitan ng pagpapatawag sa kanilang mga kaluluwa. Sinasabi ni Damian na hoy, ilabas nila ang lahat ng alam nila. Balik sila sa labanan nila Ernst at Sebastian. Makikita dito na nahihirapan na si Sebastian sa labanan nila ni Ernst. Inatake ni Ernst si Sebastian at tumalsik ito, at naputol ang isang puno. At nawasak na ang kanyang armor, at napapasukan na ito ng dugo. Nagawa niya pa na makatapak sa lupa, at nakatayo pa ito, at nanginginig na nakasandal ito sa naputol na puno. Hindi na nito nakayanan, at napaupo na lang ito at napapaubo. Sinasabi ni Ernst na hanggang dito na lang ang lahat, Sir Sebastian. Bibilisan niya na lang para sa kanya, sa isip-isip ni Sebastian na hanggang dito na lang ba? Kahit mamatay pa siya, hinding-hindi niya hahayaang maabot ng lalaking yan ang kanyang kamahalan. Isasama niya siya sa kanyang pagbagsak, may biglang nagsalita at sinasabi nito na kahanga-hanga. Mahusay na nakatagal siya, Sir Vincenzo. Si Damian pala ang dumating. Napapamura at sinasabi ni Ernst na plano niya na talagang hanapin at patayin siya. Pero naglakad siya mismo patungo sa sarili niyang hukay. Sinasabi ni Damian na talaga ba, tingnan nila, sa isip-isip ni Damian na isang hakbang pa mula sa kanya, at siya ang mamamatay. Napakagat ng ngipin si Ernst at sinasabi nito na hindi niya alam kung saan ang gagaling ang kumpiyansa niya, pero tama na ang salita. Umatake na ito, at sinasabi nito na oras na para mamatay siya. Napangiti lang si Damian, at winasak nito ang hawak nitong bilog. Bigla na lang napahinto si Ernst, nagtataka at tinatanong nito kung paano. Nanunood lang at nagtataka si Sebastian, binuka ni Damian ang kanyang kamay, at biglang napapasigaw si Ernst, at lumalabas dito ang dark aura sa kanyang buong katawan. At bigla na lang ito nangayayat, tinitigan nito si Damian at pinagmumura niya ito. At pilit niya ito nilalapitan, at sinasabi nito na papatayin niya ito. At bigla na lang itong bumagsak, sa isip-isip ni Damian na hanggal na lalaki. Hindi niya alam, di ba, kung mapupuksa ang kaluluwa ng Dark Mage na kumokontrol sa kanya, mawawala rin ang lahat ng mga spell na kanyang ipinukol. Nagtataka at tinatanong ni Sebastian kung ano ito, sinasabi ni Damian na katulad ito ni Guillermo. Malamang na side effect ito ng pag-alis ng Dark Mana sa kanyang katawan. Sinasabi ni Sebastian na oo, mukhang ganoon nga, ano ang nangyari sa mga Dark Mage? Inakay ni Damian si Sebastian, at sinasabi nito na bumalik na sila sa lupain ng Duke. Ipapaliwanag niya habang nasa daan sila, sa Gold Pixie Ducal Estate, may nagsasalita at sinasabi nito na gaya nga ng inaakala niya. Ito pala ang Duke at nagpapasalamat ito kay Sir Sebastian. At sinasabi nito na naprotektahan niyang mabuti si Sir Damian, gaya ng kanyang hiling. Sinasabi ni Sebastian na hindi sa lahat, Panginoon ko. Dahil kay Sir Damian kaya buhay pa siya, sinasabi ng Duke na tama siya. Kung gayon, utang niya rin sa kanya ang kanyang pasasalamat. Salamat, Sir Damian, sa pag-asikaso sa mga Dark Mage na yun. Nakangiting sinasabi ni Damian na ginawa niya lamang ang kinakailangan. Mabuti na lang at hindi ganoon kahusay ang kanilang mga kakayahan gaya ng kinatatakutan niya, kaya nagawa niya silang lipulin. Sa pagpatay sa kanila, ipinapalagay niyang naglaho na rin ang Dark Mana na nakaaapekto kay Howitz. Sinasabi ng Duke na hindi, huwag niyang maliitin ang kanyang sarili. Mas marami ang hindi nakagagawa ng mga bagay na itinuturing niyang kinakailangan. Dahil sa kanya, nalipol na nila ang mga halimaw na nagbabanta sa bahay na ito. Dahil dyan, marahil ang mga kaluluwa ng mga napahamak sa kanilang mga kamay. Makakapagpahinga na sa wakas, napatitig na lang dito si Damian,
at sinasabi nito na dahil naayos na ang usapan ayon sa gusto niya, uuwi na siya ngayon. Sinasabi ng Duke na tungkol dyan, talagang humihingi siya ng paumanhin, pero maaari ba siyang manatili ng mas matagal? Mayroong isang tao na talagang kailangan niyang makita. Nagtataka naman dito si Damian at sinasabi nito na may taong dapat siyang makita. At sino naman ito? May babaeng bumaba sa isang karwahe. At sinasabi nito na matagal din sila hindi nagkita. Napalingon dito si Damian at nabigla naman ito sa dumating. Ito pala si Agnes at sinasabi nito na Sir Damian, sa garden ng kastilyo. Makikita dito na nakamasid sila Victor at ang Duke. Sinasabi ng Duke na mahirap itong paniwalaan, kahit na nakikita niya mismo. Ang maliit at mahinang batang yun ba ay talagang galing sa simbahan? Sinasabi ni Victor na tama, mukhang nakilala niya na ang kanyang young master noon. Sinasabi ng Duke na iba ang hitsura niya kaysa sa inaasahan niya. Sinasabi ni Victor na hindi lahat ay nasusukat sa panlabas na anyo. Tunay siyang nakakatakot na tao, sinasabi ng Duke na kanina niya pa ito nararamdaman. May kakaibang tensyon sa pagitan nilang dalawa, ito ay pananaw niya lang. Binaba ni Damian ang kanyang tasa, at sinasabi nito na ganoon niya pinutol ang mga ulo ng mga Dark Mage. Sinasabi ni Agnes na ganoon pala, sayang at hindi niya ito nakita ng personal. Ito ang tunay na sitwasyon sa kanilang dalawa, at batid ni Agnes na mukhang may malalim siyang kasaysayan kasama ang mga Dark Mage. Sinasabi ni Damian na alam niyang narito siya bilang investigador mula sa simbahan, pero hindi niya inaasahang makikita niya siya muli ng ganito kaaga. Namumula na sinasabi ni Agnes na tungkol dyan, nagboluntaryo siya para rito matapos niyang marinig na narito siya. Oo nga pala, nalaman niya ba kung saang grupo sila kabilang bago niya sila pinatay? Sa isip-isip ni Damian na kung sasabihin niya sa kanya ang totoo, maaaring maging komplikado ang lahat, kaya mag-iimbento na lang siya ng kwento. Sinasabi ni Damian na wala siyang nakuhang impormasyon tungkol dyan. At dahil hindi naman sila ganoon kalakas, maaaring hindi sila kabilang sa anumang grupo. Sinasabi ni Agnes na ganoon ba, napaisip lang siya kung galing kaya sila sa Yulan. Sinasabi ni Damian na mukhang matagal-tagal niya nang tinutugis ang Yulan, Lady Agnes. Kung hindi niya mamasamain ang pagtatanong niya, maaari niya bang malaman kung bakit? Binaba na din ni Agnes ang kanyang tasa, at sinasabi nito na sa madaling salita, hinahanap niya ang isang partikular na Dark Mage na dating may kaugnayan sa Yulan. Tinatanong ni Damian kung sino naman kaya yun, sinasabi ni Agnes na isa siyang mamamatay tao na kilalang kilala sa pagpaslang sa libo-libo. Isang halimaw na kilala bilang Corpse Play, nabigla naman dito si Damian at sinasabi nito na ito si Corpse Play. Sinasabi ni Agnes na oo, sigurado siyang narinig niya na ang pangalang yun noon. Walang nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan, ngunit ang kakaibang titulong yun ay nakilala sa masamang paraan matapos ang isang partikular na pangyayari. Isang araw, sa teritoryo ng isang maharlika, tuluyang sinakop ng mga undead sa loob lamang ng isang gabi. Sa panahon na dumating ang mga knight at pumasok ang mga nilalang, may natagpuan silang isang nakapangingilabot na bagay sa gitna ng liwasan ng bayan. Isang nakapangingilabot na istrukturang gawa ng buo mula sa mga bangkay at lamang loob ng mga residente ng bayan. Si Corpse Play, nakasulat sa kabuuan nito, gamit ang mga titik na gawa sa madugong laman, Corpse Play. Napatakip si Agnes sa kanyang bibig, at batid nito na isinagawa ng demonyong yun ang massacre sa layuning ipaalam lamang ang kanyang pangalan sa mundo. Sa isip-isip ni Damian na kahit ngayon, hindi pa rin lubos na malinaw ang dahilan niya sa paghabol sa Yulan. At gayon paman, ano itong kakaibang damdamin na nararamdaman niya mula sa kanya? Hindi niya ito masasabi kay Agnes, pero alam niya talaga ang tunay niyang pangalan. Sa malayong kinabukasan, makukuha niya ang tiwala ni Dorgo, at umangat sa ranggo ng Legion Commander. Ang kanyang undead army ay tatayo sa frontline, brutal na pinaslang ang milyon-milyong tao. Tinawag ni Agnes ang pansin ni Damian, at sinasabi nito na Sir Damian. Kung sakaling may malaman siya tungkol sa kanya, pakiusap, sabihan niya siya. Tumango si Damian at sinasabi nito na sige, gagawin niya. Tumayo na si Damian at sinasabi nito na kung gayon, Lady Agnes. Iyan lamang ang lahat ng testimonya na maibibigay niya sa ngayon. Kung kontento na siya, tatapusin na ba nila dito ang pagtatanong? Sinasabi ni Agnes na syempre naman, salamat, sinasabi ni Damian na sige. At napalingon nito sa malayo,
at sumisigaw at sinasabi nito na tapos na ang pagtatanong, aking kamahalan. Maaari na ba siyang bumalik sa kanyang orihinal na schedule? Tumayo na ang duke at sinasabi nito na sige, wala nang dahilan para pigilan pa siya rito. Mag-ingat siya sa kanyang pagbabalik, sa Haxon Estate. May nagsasalita at sinasabi nito na nasa labas na naman siya. Sinasabi ng ate nito na Abel, ano ang dahilan ng kanyang pagparito? Sinasabi ni Abel na ano ang ibig niyang sabihin, bigla siyang nawala, kaya hinanap niya siya. Sa tingin niya ba talaga, mapapabilis ang pagbabalik ni Damian kung tatayo sila rito? Maghintay na lang sila sa loob, sinasabi ng ate nito na ayos lang. Babalik siya sa loob pagkalipas ng ilang sandali. Tinatanong ni Abel kung ganyan ba talaga siya nag-aalala sa kanya. Sinasabi ng ate nito na oo, napakabait at mahinahon niyang bata, at ngayon ay mag-isa siyang nagtungo sa lupain ng duke. Nadidismaya naman si Abel at sa isip-isip nito na mahinahon. Yung lalaking yun, sinasabi ng ate nito na paano kung hindi siya tratuhin ng maayos ng mga kabalyero roon. Nakakatakot sigurong isipin yun, sa isip-isip ni Abel na kung mayroon man, siya ang mananakot sa kanila. Hindi sila ang mananakot sa kanya. Napatingin ang ate nito sa malayo, at sinasabi nito na mangyaring bumalik ng ligtas. Damian, biglang nanglaki ang mga mata ng ate nito, at tinatanong ni Abel kung bakit ate, hindi pa rin niya maalis ang titig nito sa malayo. Kahit tinawag na ni Abel ang kanyang pansin, at sinasabi nito na maaari kaya may kumakaway sa malayo. Ito pala si Damian at sinasabi nito na nakabalik na siya ate. Masaya naman nakita nito si Damian, at napaluha ito.